Magandang gabi mga kapatid. Ito po ang video patungkol sa isang halimbawa ng isinagawang liturgical Bible study. Para sa panimulang panalangin, magtatayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip upang maintindihan namin at may tabuhay ang iyong salita. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili pong nakatayo ang lahat para sa pagbasa ng ating Ebanghelyo. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Narito ang isa pang taninhaga. May isang may-ari ng tambahayan na nagtanim ng kubatan. Binakuran niya ang palibot nito, pumukay siya roon ng isang pisaang ubas at nagtayo ng isang bahay bantayan. Pagkatapos, pinaupahan niya iyon sa mga magsasaka at pumunta sa malayong lupain. Nang dumating na ang panahon ng pag-aani, sinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang kanyang bahaging ani. Ngunit nang gaba ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin, hinagupit ang isa, pinatay ang iba pa, at ang isa ay binato. Muli siyang nagtugon ng mga alipin na higit na marami kaysa sa mga nauna, kaya hindi nang ginawa sa kanila ng mga magsasaka. Sa huli, ang kanyang anak na lalaki ang kanyang sinugo sa kanila na sinasabi, igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang kanyang anak, sinabi nila sa isa't isa, ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mamanahin. Sinunggaban nila siya. Itinapon nila siya sa labas ng ubasan at pinatay. Sa pagbabalik nga ng Panginoon ng ubasan, ano ang kanyang gagawin sa mga magsasakang iyon? Sinabi nila sa kanya, walang awa niyang pupuksain ang lahat ng mga tampalatang iyon. Ang ubasan naman ay pauupahan niya sa ibang magsasaka na mabibigay sa kanya ng mga bahaging ani pagdating ng panahon. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba ninyo kailanman nabasa sa kasugatan, ang batong itinakil ng mga tagapagpatayo ay siya ring naging batong panulok. Ginawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga sa ating mga paningin. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang paghahari ng Diyos ay aalisin sa inyo at ibibigay sa bansang nagbubunga ng nararapat sa paghahari dito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po'y magbalik tanaw. Sino po ang mga tauhan sa Ebanghelyo? Ang mga tauhan ay si Jesus, ang punong saserdote, mga magsasaka at mga alipin. Maraming salamat. Ngayon po, saan ang tagpuan? Sa templo ang tagpuan kung saan pumasok si Jesus. Ngayon naman, maaari niyo bang masabi kung anong nangyari sa Ebanghelyo? Ang nangyari ay tinanong ng mga pinuning saserdote kung saan nanggagaling ang kapamahalaan ni Jesus. At sinagot naman niya sila sa pamamagitan ng parabola. Maraming salamat. At ngayon naman, dumako tayo sa pag-unawa ng mga berso sa ating binasang Ebanghelyo. Sa verse 33, ano ang ginawa ng may-ari sa kanyang ubasan nang siya ay umalis? Pinaupahan niya yun sa mga magsasaka at pumunta siya sa malayong lupain. Okay, sa verse 34, nang dumating na ang panahon ng pag-aani, ano ang ginawa ng may-ari ng ubasan? Sinugo niya yung mga kanyang alipin sa mga magsasaka para kunin yung kanyang bahagi. Sa verse 35, ano ang ginawa ng mga magsasaka sa mga aliping ipinadala? Pinapatay nila yung mga alipin na dumating and pinagbabato. Sa verse 36, sa muling pagsugo ng mas marami pang alipin, ano ang nangyari sa kanila? Gayon din yung ginawa ng mga magsasaka sa mga alipin na pinadala. Sa verse 37, bakit isinugo ng may-ari ang kanyang sariling anak? Naniniwala yung may-ari na igagalang nila yung kanyang anak. Dumako naman po tayo sa kasunod na verse 38. Ano ang nabuong plano ng mga magsasaka laban sa anak
ng may-ari ng ubasan. Papatayin nila yung anak ng may-ari ng ubasan para makuha nila yung mamanahin nito. Okay, sa verse 39, ano ang sinapit ng anak ng may-ari ng ubasan? Sinunggaban ng mga magsasaka yung anak, tapos pinatapon siya sa labas ng ubasan at pinatay. Thank you. Sa verse 40, ano ang tanong na ibinigay ni Jesus? Sa pagbabalik ng Panginoon ng ubasan, ano ang kanyang gagawin sa mga magsasakang iyon? Okay, tama. Sa verse 41, ano ang naging tugon nila kay Jesus? Walang awa niyang pupuksain ng lahat ng mga tampalasang iyon. At sa, Ang ubasan naman na ipapaupahan niya sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng mga bahaging ani pagdating ng panahon. okay, maraming salamat sa kompletong kasagutan. Punta tayo sa verse 42. Ano ayon kay Jesus ang nasusulat sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagsayo ay isa ring naging batong panulok. Ginawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga sa ating mga paningin. Okay, maraming salamat. At para sa uling katanungan, ano raw ang mangyayari ayon kay Jesus? Ang paghahari ng Diyos ay aalisin sa inyo at ibibigay sa bansang nagbubunga ng nararapat sa paghahari dito. Okay, maraming salamat. Ngayon naman, sikapin nating bigyan ng buod ang nabasa nating ebanghelyo. Una, kinuwento ni Jesus ang isa pang talinhaga. Sumunod naman ay sa talinhaga na to, nagpadala yung may-ari ng sambahayan ng mga alipin sa ubasan. Kasunod ay pinatay yung mga alipin na pinadala, tapos sinugo niya yung kanyang anak. Sa pagtatapos, tinanong ni Jesus ukol sa gagawin ng Panginoon ng ubasan sa kanyang pagbabalik. Okay, magaling na pagbubuod. Ngayon naman, meron ba kayong verso na kung saan napukaw ang inyong atensyon? Sa verse 39, sinunggaban nila siya, itinapon siya sa labas ng ubasan at pinatay. Kasi, di ba, ito rin yung nangyari sa ating Panginoong Jesucristo nung pina-persecute siya. Okay, maraming salamat. Ngayon naman po, dumako tayo sa unang pagbasa. Pagbasa mula kay Propeta Isaías. Mayroong ubasan ng aking sinta, sa libit ng bundok na lupa'y mataba. Kaya ako'y aawit para sa kanya. Hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato. Mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong sisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipagbunga. Ngunit bakit ang kanyang nabitas ay maasim ang lasa? Kaya ngayon, mga taga-Jerusalem at mga taga-Juda, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Ano pa ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas ng bunga, ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at titirain ng mga hayop. Pababayaan ko itong malubog sa mga tinik at damo. Hindi ko babawasan ng labis na dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito at pati ang ulap ay utusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel at ang bayan ng Juda, ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan, ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inasahan niyang pairalin nito'y katwiran, ngunit panay pangaapi ang kanilang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon naman po, dumako tayo sa ating pagtatanong sa nangyari sa unang pagbasa. Sa verse 1, anong meron ang kanyang sinta? Merong ubasan ng kanyang sinta. Sa verse 2, at ano ang kanyang ginawa? Sinuka niya yung mga lupa at inalisan ng mga bato, mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim. Sa verse 3, ano ang inihingi sa mga taga-Jerusalem at taga-Juda? Paghatol sa kanyang ubasan. Sa verse 4, anong lasa ng ubas ang kanyang napitas? Maasim ang lasa. Sa verse 5, ano ang kanyang gagawin sa kanyang ubasan? Puputulin niya ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ng bakod. Ito ay kakainin at sisirain ng mga hayop.
Sa verse 6, ano pa ang kasunod niyang gagawin? Pababayaan niya itong malubog sa mga tinig at damo. Hindi niya babawasan ng mga labis na dahon at sanga, at hindi niya rin bubungkalin yung paligid ng mga puno nito. At pati yung mga ulap ay uutusan niya na huwag magbigay ng ulan. Okay, magaling. At sa verse 7, sino o anong bayan ang tinutukoy bilang isang ubasan? Bayan ng Huda ang mga puno na ubas na kanyang itinanim. Okay. Ngayon naman po, sikapin natin bigyan ng buod ang ating nabasang pagbasa. Dahil tunay na mapagbigay si Yahweh, binigay niya lahat ng pangangailangan ng bayang Huda. Kaso lamang, sinuklian ito ng mga taga-Huda sa pamagitan ng paggawa ng masama at kasuklang-suklang na mga gawain. Dahil dito, pinarusahan sila ni Yahweh, ang buong bayan ng Huda. Okay, magaling na pagbubuod. At ngayon po, meron po ba kayong mga highlight na nakita doon sa ating binasa? Ang unang highlight ay mapagbigay ang Diyos kasi binigay niya talaga lahat ng pangangailangan ng bayan ng Huda. At yung pangalawa ay wagas ang pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi naman kawalan sa Diyos kapag tinalikuran natin siya. Pero malaking kawalan sa sanlibutan kapag Diyos na ang tumalikod sa atin. Maraming salamat. Ngayon naman, sikapin nating bigyan ng koneksyon o pag-uugnay ang Ebanghelyo sa unang pagbasa. Sa Ebanghelyo, labis na inilagaan ng may-ari ang kanyang ubasan. Sa unang pagbasa naman, binigay ni Yahweh lahat ng pangangailangan ng bayang Huda. Sa Ebanghelyo ulit, pinatay ng mga magsasaka ang mga pinadalang tauhan, pati na rin ang anak. Sa unang pagbasa naman, sinuklian ng mga taga-Huda pagiging mapagbigay ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng masama at kasuklang-suklang ng mga gawain. Ngayon po, tignan natin kung ano ang koneksyon ng Ebanghelyo sa unang pagbasa. Sa Ebanghelyo, paparusahan ng Panginoon ng ubasan ang lahat ng mga magsasaka sa kanyang pagbabalik. Sa unang pagbasa naman, pinarusahan ni Yahweh ang buong bayan ng Huda. Okay, sa makatwid, ang koneksyon ng Ebanghelyo at ang unang pagbasa ay tungkol sa pagpaparusa ng ating Panginoon. Ngayon po, dumako tayo sa ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon po, dumako tayo sa paglalakbay. Himay-himayin natin ang bawat verse doon sa ating second reading. Sa verse 6, ano ang unang giling ni San Pablo sa mga taga-Pilipos? Bilinan niya yung mga taga-Filipos na huwag sila mabalisa. Sa halip ay hingin nila sa Diyos ang lahat ng kanilang kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Mainam na sagot. Sa verse 7, ano ang hindi kayang maintindihan ng mga tao, ngunit mag-iingat sa kanilang isip at puso? Ang kapayapaan ng Diyos. Magaling. Verse 8, ano ang huling bili ni San Pablo? Bilang pagtatapos, binilin niya na lagi nilang isa sa isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Tama. At sa verse 9, paano sa kanila ang nagbibigay ng kapayapaan? Dapat isagawa nila ang lahat ng kanilang natutunan, tinanggap, narinig at nakita kay San Pablo. Okay, magaling. Ngayon naman, sikapin natin bigyan ng buod ang ating ikalawang pagbasa. Una, nagbilin si San Pablo sa mga taga-Filipos na huwag sila mabalisa bagkos ay magdasal sa Diyos. Sumunod ay hinimok naman sila ni San Pablo na maging positibo at puro sa pag-iisip.
Pagtatapos ay inatasan sila ni San Pablo na gawin ang lahat ng itinuro niya sa kanila nang sa gayon ay palaging sumakanila ang Diyos. Okay, mahusay na pagbubuod. Maraming salamat. Ngayon naman, may mga nakita ba kayong highlight o maaaring itampok sa ikalawang pagbasa? Ang unang pagtatampok ay kaloob ng Diyos na matagpuan natin ang kapayapaan sa Kanya. Sinabi nga ni San Pablo sa mga taga-Filipos na ialay nila sa Panginoon ang kanilang mga pangamba. Pangalawa naman ay tunay nga na ang kapayapaan ng Diyos ay palaging sa atin. Sinabi rin ni San Pablo sa mga taga-Filipos na sa pamagitan ng pagsunod sa mga itinuro niya sa kanila at pagsasaisip ng mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, sa kanila ang Diyos. Okay, magaling na pagtatampok. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-uugnay ng ikalawang pagbasa, sa Ebanghelyo at sa unang pagbasa. Sa Ebanghelyo, ibinigay ng may-ari ng ubasan ang lahat ng kailangan ng kanyang ubasan at pinaupahan ito sa mga magsasaka. Pero kinamkam ito ng mga magsasaka at pinatay ang isinugo ng may-ari, pati na rin ang kanyang anak. Dahil dito, paparusahan sila ng may-ari sa kanyang pagbabalik. Sa unang pagbasa naman, ibinigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng bayan ng Huda, ngunit sinuklian ito ng mga masasamang gawain at kasalanan. Dahil dito, paparusahan sila ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa naman, hinimok ni San Pablo ang mga taga-Filipos na ialay sa Diyos ang lahat ng kanilang pangamba at isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri nang sa gayon ay palaging sumakanila ang Diyos. Okay, magaling. Ngayon naman, tingnan natin, meron ba tayong makikita na pagkakaparehong tema sa Ebanghelyo, unang pagbasa at ikalawang pagbasa? Sa Ebanghelyo, ibinigay ng may-ari lahat ng pangangailangan ng kanyang ubasan. Sa unang pagbasa naman, ibinigay ng Diyos lahat ng pangangailangan ng bayan ng Huda. Sa ikalawang pagbasa naman ay sa pamamagitan ng pag-aalay sa Diyos ng kanilang mga pangamba at pag-iisip ng mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri sa kanila ang Diyos. Okay, magaling na pag-uugnay. Ngayon, maaari ba natin makabuo tayo ng isang pangungusap na ating magiging hibla para sa Ebanghelyo, unang pagbasa at ikalawang pagbasa? Para sa hibla, ang Diyos ay laging sumasa atin kung kaya tayo ay walang dapat ng ipangamba. Okay, maraming salamat. Ngayon, dadako naman tayo sa pagbuo ng ating hugot o yung refleksyong katanungan. Ano kayang tanong ang pwede nating pagnilayan? Mainam siguro na itanong natin sa ating mga sarili kung minsan ba ay binaliwala na natin ng Diyos sa ating mga buhay. Okay, tamang-tama doon sa ating Ebanghelyo, unang pagbasa at ikalawang pagbasa. Ngayon, meron ba tayong hamon o kilos na dapat itagawa para sa linggong ito? Sa hamon naman, dapat ibahagi natin sa mga kasama natin sa bahay ang mga magandang balita na narinig natin ngayon. Okay, maraming salamat. Ngayon naman, meron ba kayong gustong ibahagi o i-share patungkol sa ating nabasang Ebanghelyo, unang pagbasa at ikalawang pagbasa? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga scriptures or reading natin for this day, naunawaan ko na totoo nga na ang Diyos, siya ay generous and faithful. Pero maganda din na itong generosity na to, hindi lang to nagtatapos sa atin. Bagkus ay ibahagi natin sa ibang tao and wag din natin makalimutan na magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang natatanggap natin. Okay, magandang pagbabahagi. Tunay naman na tayo ay tumanggap sa Diyos at makatwiran lamang na ating tinanggap na biyaya at pagpapala ay ibahagi rin natin sa ating kapwa. Ngayon po, inaanyayahan ng lahat para sa pangwakas ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, marami pong salamat at kayo ay laging sumasa amin. Naway maibalik namin ang inyong kabutihang loob sa pamamagitan ng paglilingkod sa inyo at sa aming kapwa. Nawa ang tinanggap naming salita ay may sa puso, may sa isip, at may sa buhay namin. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po, pwede na tayong dumako sa ating picture taking. Huwag pong kakalimutan na i-take note po ang ating hibla, hugot at hamon.
At gamit po ang ating LTW template, ipopost po natin yan sa ating LTW FB page. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli.